Kamusta kayo mga ka-MC Daily? Hindi ba't sa unang tingin, parang ordinaryong kalsada lang ang mga highway at mountain roads sa Pilipinas? Pero sa likod ng magagandang tanawin at mahahabang biyahe, may mga rutang kilala bilang ilan sa pinakamapanganib sa buong bansa. May mga kalsadang binabalot na makapal na fog, may mga bangin na isang maling liko mo lang ay maaaring ikapahamak mo na, at may mga highway naman na araw-araw ay nakapagtatala ng libo-libong aksidente dahil sa overspeeding at matinding trapiko. Ayon sa datos mula sa DPWH, MMDA, HPG at road safety groups, karamihan sa mga aksidente sa Pilipinas ay dulot ng human error tulad ng mabilis na pagpapatakbo, distracted driving at maling pag-overtake. Pero may mga lugar din na kahit bihasang driver ay kinakabahan pa ring daanan dahil sa matatarik na kurbada, landslides at delikadong disenyo ng kalsada. Kaya naman sa video na ito mga ka-MC Daily, aalamin natin ang 10 pinakadelikadong kalsada sa Pilipinas. Mula sa mga urban highways hanggang sa mga nakakatakot na zigzag roads sa kabundukan. Top 10, MacArthur Highway, Central hanggang Northern Luzon. Isa sa pinakamahaba at pinakaimportanteng highway sa Pilipinas, ang MacArthur Highway. Dumadaan ito sa iba't ibang probinsya gaya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at La Union, kaya ito ang pangunahing ruta ng maraming bus, truck, private vehicles, motorsiklo at maging tricycle. Dahil dito, halos buong araw ay mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi nito. Kilala rin ang highway na ito bilang isa sa pinakamaaksidenteng kalsada sa bansa dahil sa tinatawag na mixed traffic. Sa iisang kalsada, sabay-sabay mong makikita ang mabilis na truck, mababagal na tricycle, mga pedestrian, bisikleta, at minsan pa nga, pati mga hayop na tumatawid. Dahil mahaba rin ang biyahe rito, maraming driver ang nakakaranas ng pagod at antok sa daan. At isa ito sa pangunahing sanhi ng aksidente. Ayon sa road safety reports, umaabot sa 1,000 hanggang 2,000 aksidente kada taon ang naitatala sa iba't ibang bahagi ng MacArthur Highway. Bagamat hindi ito kasing tarik ng mga mountain roads, nananatili itong delikado dahil sa kombinasyon ng high-speed driving, human error, at hindi inaasahang galaw ng trapiko. Number 9, EDSA Metro Manila. Ang EDSA o Epifanio de los Santos Avenue ang isa sa pinakaabalang kalsada sa Pilipinas. Dinudugtong nito ang iba't ibang lungsod sa Metro Manila gaya ng Quezon City, Mandaluyong, Makati at Pasay. Araw-araw, daan-daang libong sasakyan ang dumaraan dito kaya halos palaging bumper to bumper ang trapiko. Kahit mabagal ang usad ng trapiko, isa pa rin ito sa pinakamaaksidenteng highway sa bansa. Isa sa pangunahing dahilan nito ay ang agresibong lane changing, bus lane confusion at distracted driving. Maraming motorista ang bigla-biglang sumisingit o gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Dahilan para magkaroon ng sunod-sunod na banggaan. Ayon sa MMDA, umaabot sa 5,000 hanggang 7,000 aksidente kada taon ang naitatala sa EDSA. Karamihan ay minor collisions, pero dahil sa sobrang dami ng sasakyan, mabilis itong nagdudulot ng matinding trapiko at minsan ay multiple vehicle pile-ups. Number 8, Sumulong Highway, Antipolo, Rizal. Isa sa pinakasikat na daan paakyat ng Antipolo ang Sumulong Highway. Kilala ito sa overlooking views, malamig na hangin at mga cafe na madalas tambayan ng riders at tourists. Ito rin ang pangunahing rutang nagkokonekta sa Marikina at Antipolo kaya libo-libong sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. Pero sa likod ng scenic views nito, isa rin ito sa pinakamapanganib na highway sa Rizal. Maraming bahagi ng daan ang matarik, lalo na pababa. Kaya madalas mawala ng kontrol ang mga sasakyan kapag mabilis ang takbo o mahina ang preno. Delikado rin ito tuwing gabi dahil may ilang bahagi ng kulang sa streetlights at mahirap makita ang mga kurbada. Kilala rin ang Sumulong Highway sa dami ng motorcycle accidents
dahil paborito itong ruta ng mga riders. Kapag pinagsama ang overspeeding, matarik na daan, at madilim na bahagi ng highway, tumataas ang posibilidad ng aksidente. Tinatayang nasa 500 hanggang 800 aksidente kada taon ang naitatala rito. Number 7, Bitukang Manok, Atimonan, Quezon. Ang Bitukang Manok sa Atimonan, Quezon ay isa sa pinakakilalang zigzag road sa Pilipinas. Nakuha nito ang pangalan dahil sa sobrang paikot-ikot nitong kurbada, nakahawig ng bituka ng manok kapag tiningnan mula sa itaas. Bahagi ito ng lumang ruta papuntang Bicol bago maitayo ang diversion road. Ang pangunahing panganib dito ay ang matatalim na hairpin turns at makikitid na bahagi ng daan. Sa ilang kurbada, halos hindi agad nakikita ng driver kung may kasalubong na sasakyan, dahilan para magkaroon ng head-on collisions. Kapag umuulan naman, nagiging mas madulas at mas delikado ang kalsada. Kahit may mas modernong ruta na ngayon, marami pa ring truck at provincial buses ang dumadaan dito. Dahil sa kombinasyon ng blind curves, bangin at makitid na daan, nananatiling itong isa sa pinakadelikadong kalsada sa bansa na may tinatayang 150 hanggang 250 aksidente kada taon. Number 6, Dalton Pass, Nueva Vizcaya hanggang Nueva Ecija. Isa sa pinakamapanganib na mountain pass sa Luzon ang Dalton Pass o Balete Pass. Ito ang pangunahing ruta nagkokonekta sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Kaya madalas tong daanan ng cargo trucks, buses at provincial vehicles. Bukod sa kahalagahan nito sa transportasyon, kilala rin ito sa kasaysayan nito noong ikalawang pandaigdigang kaguluhan. Delikado ang Dalton Pass dahil sa matatarik nitong zigzag roads, matinding kurbada, at bangin sa gilid ng highway. Isa rin tong landslide-prone area kaya madalas magkaroon ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng bato tuwing tag-ulan. Bukod dito, malaking problema rin dito ang mga driver na pilit nag-overtake kahit makitid ang daan. Tuwing madaling araw at gabi, madalas ding mabalot na makapal na fog ang pass na halos magdulot ng zero visibility. Dahil sa kombinasyon ng heavy truck traffic, landslides at matatarik na kurbada, umaabot sa 300 hanggang 500 aksidente kada taon ang naitatala sa Dalton Pass. Top 5, Sampaloc Road, Tanay, Rizal. Isa sa pinakamapanganib na daan sa Rizal ang Sampaloc Road sa Tanay. Bahagi ito ng rutang konektado sa Marilaki Highway at madalas daanan ng mga rider, tourist, bus at delivery trucks papunta sa kabundukan ng Rizal at Quezon. Kilala rin ito sa magagandang tanawin at malamig na klima kaya dinarayo ito tuwing weekend. Pero sa likod ng scenic views nito, isa ito sa mga kalsadang may mataas na bilang ng aksidente dahil sa matatarik na lusong at blind curves. Maraming bahagi ng daan ang pababa ng matindi, kaya may mga truck at bus na nakakaranas ng brake failure. Kapag nawala ng kontrol ang sasakyan sa pababang bahagi, posible itong sumalpok sa kasalubong o dumiretso sa gilid ng kalsada. Bukod dito, madalas ding magkaroon ng overspeeding sa lugar, lalo na sa mga riders na hindi kabisado ang terrain. Kapag sinabayan pa ng ulan at madulas na daan, mabilis ito nagiging delikado. Ayon sa road safety estimates, umaabot sa 250 hanggang 400 accidents kada taon ang naitatala sa Sampaloc Road. Number 4, Quezon Road, Baguio City. Isa sa pinakamatandang highway papuntang Baguio City ang Quezon Road. Ito ang isa sa pangunahing rutang nagkokonekta sa Benguet at lowland areas ng La Union. Dahil mas maikli ang biyahe rito kumpara sa ibang ruta, marami pa ring motorista ang mas gustong dumaan dito papuntang summer capital of the Philippines. Pero kilala rin ang Quezon Road bilang isa sa pinakamapanganib na mountain highways sa bansa. Ang kalsada ay napapalibutan ng matatarik na bundok at bangin habang ang ilang bahagi nito ay makikitid at puro matatalim na kurbada. Isa sa pinakamalaking panganib dito ay ang pagbagsak ng malalaking bato mula sa bundok, lalo na kapag malakas ang ulan. Dahil dito, madalas magsagawa ng road closure ang DPWH
para sa kaligtasan ng mga motorista. Bukod sa falling rocks, delikado rin dito ang fog at madulas na daan tuwing tag-ulan. Kahit mas kaunti ang aksidente kumpara sa ibang highway dahil sa madalas na pagsasara nito, mayroon pa rin tinatayang 100 hanggang 200 accidents kada taon sa Cannon Road. Number 3, Marilake Highway. Isa sa pinakasikat na riding destination sa Pilipinas ang Marilake Highway. Ang pangalan nito ay mula sa mga lugar na konektado nito: Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Kilala ito sa mahahabang kurbada, malamig na klima, at magagandang mountain views, kaya dinarayo ito ng mga motorcycle riders tuwing weekend. Ngunit sa kabila ng ganda nito, tinagurian din itong playground of death dahil sa dami ng motorcycle accidents. Maraming riders ang nag-overspeed at ginagawang racetrack ang ilang bahagi ng highway. Dahil technical at matatalim ang banking curves nito, isang maling maniobra lang ay maaaring humantong sa matinding aksidente. Isa pang problema nito ay ang oil spills, madulas na daan, at bigla ang pagbabago ng panahon. Kapag umuulan o may fog, mabilis bumaba ang visibility ng mga motorista. Dahil dito, tinatayang nasa 400 hanggang 600 accidents kada taon ang naitatala sa Marilake Highway at karamihan ay sangkot ang motorsiklo. Number 2, Commonwealth Avenue, Quezon City. Kilala bilang killer highway ng Metro Manila, ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito ang pinakamalapad na highway sa Pilipinas at nagkokonekta sa Quezon City, papunta sa Fairview at iba pang bahagi ng Northern Metro Manila. Dahil malapad ang kalsada, maraming motorista ang nagiging kampante at mabilis magpatakbo. Isa ito sa mga highway na may pinakamataas na bilang ng pedestrian at motorcycle fatalities sa bansa. Malaking problema rito ang overspeeding, jaywalking at magulong lane merging. Kahit may mga overpass at traffic enforcers, marami pa ring tumatawid direkta sa highway na nagiging sanhi ng malulubhang aksidente. Ayon sa road safety data, umaabot sa 7,000 hanggang 9,000 accidents kada taon ang naitatala sa Commonwealth Avenue, isa sa pinakamataas sa buong bansa. Dahil sa kombinasyon ng mabilis na takbo ng sasakyan at dami ng pedestrians, nananatili itong isa sa pinakadelikadong urban roads sa Pilipinas. Number 1, Halsema Highway, Benguet hanggang Mountain Province. Itinuturing na pinakadelikadong kalsada sa Pilipinas ang Halsema Highway. Kilala rin ito bilang deadliest highway dahil sa matatarik nitong bangin, makikitid na daan, at matinding panganib na dala ng landslides at fog. Ang highway na ito ang pangunahing rutang nagkokonekta sa Benguet, Mountain Province at iba pang bahagi ng Cordillera. Bagamat sementado na ang malaking bahagi nito ngayon, nananatili pa rin itong napakahirap daanan, lalo na kapag masama ang panahon. Sa ilang bahagi ng highway, isang maling liko lamang ay maaaring magdulot ng pagkahulog sa napakalalim na bangin. Tuwing tag-ulan naman, madalas magkaroon ng landslides at rock slides na nagiging dahilan ng road closures at aksidente. Isa rin sa pinakamalaking panganib dito ang makapal na fog na minsan ay nagdudulot ng halos zero visibility. Dahil sa kombinasyon ng zigzag roads, cliffside driving, at unpredictable weather conditions, tinatayang nasa 150 hanggang 300 accidents kada taon ang naitatala sa Halsema Highway. Hanggang ngayon, ito pa rin ang isa sa pinakakinakatakutang highway ng mararaming motorista sa Pilipinas. At ayun na nga mga ka-MC Daily, ang 10 pinakadelikadong kalsada sa Pilipinas. Sa kabila ng panganib na dala ng mga kalsadang ito, mahalaga pa rin ang papel nila sa pagdurugtong ng mga probinsya, lungsod at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Ngunit ipinapakita rin ng mga aksidenteng nangyayari rito na hindi sapat ang galing sa pagmamaneho kung kulang sa disiplina at pag-iingat sa daan. Isang maling desisyon lang habang nagmamaneho ay maaaring magdulot ng trahedya. Kaya bago bumiyahe, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan, alerto ang driver, at handa sa anumang road condition. Tandaan,
mas mahalaga pa rin ang ligtas na pagdating kaysa sa mabilis na biyahe. Sa tingin mo, alin sa mga kalsadang ito ang pinakadelikado? At nasubukan mo na bang dumaan sa isa sa mga rutang nasa listahang ito? I-comment nyo naman sa baba ang opinion nyo para mapag-usapan natin yan. Huwag kalimutan mag-like, i-share ang video, at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pang videos. Maraming salamat sa panonood mga ka-MC Daily. See ya!